So today po ay nais po nating unang-una na babanggitin na Happy Father's Day po sa lahat po ng tatay dito. Ayan. Palapakan po natin ang lahat po ng mga tatay, mga pag-ibigong na tatay sa umagang na nandito. Salamat sa Diyos. At kumusta po ang mga back to school? Ayan. Kompleto na po ba ang mga napang... kayo po ba'y nakapila sa Blockbuster kahapon? No? Blockbuster kasi haba ng pila sa mga mall ngayon dahil sa pagbili po ng mga gamit. Yan. Salamat sa Diyos. At ang iba naman po ay naghahanda naman para sa graduation. So, advance greeting po sa lahat ng graduate this year. Yan. Salamat sa Panginoon sa mga estudyante po natin. Now, today po is araw po ng mga tatay natin. Sabi nila, ang Father's Day daw po ay katulad lang din ng Mother's Day. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi. Dahil daw, sabi doon, except daw, ang Father's Day daw ay mas tipid kesa sa Mother's Day. Grabe, no? Kasi minsan mga nanay talagang may regalo yan, no? May mga treat yan. Pagdating sa tatay, Happy Father's Day, ha? Tapos sa Amerika daw po, ang common na regalo, alam niyo po anong common na regalo sa Amerika? Ako sa keychain. Dito yan sa Pinoy, eh. Tie. Opo. Yung po, kasi walang size, eh. Pero isang size lang, eh. So, sa Pilipinas, ang mga regalo sa tatay, minsan lighter, keychain, yan ang mga madalas na ano po. O kaya naman mga mug, o kaya mga pangkape. Now, noong 1970s to, sabi natin, to 2000, ay meron pong sikat na parang family show na nagpapakita, nagpo-portray po na good dad. Alam niyo po kung ano yun? Siyempre mga bata pa tayo, hindi pa nila alam yun. Ito yung tinatawag na The Cosby Show. Pinabutan niyo po ba yan? The Cosby Show. So, yan yun na yan. Oh, pero nag-start na siya ng nag-start siya ng, meron na siyang mga show pa, no, 70s pa, actually. So, pero mas pumutok siya 1980s. Pumutok siya 1980s. Pero meron na siya So, ang tawag dyan ay, this show is starred by Billy Cosby. Si Cosby po, his most successful work was a Cosby Show, which appeared on NBC from 1984 to 1992. And was one of the most popular comedies in the television history. The Cosby Show depicted a stable, prosperous black family. So napaka po ng sa panahon na yun, kasi mataas po ang racial discrimination po sa Amerika. But this show, pinapalabas po ito po ay nagpapakita ng prosperous at meron pong magandang values. So Cosby's character was a doctor's wife, was a lawyer, and avoided racial stereotypes. Siyempre, yung po yung gandang advocate, inaano po nila yun na dapat pantay-pantay, walang racial discrimination. So the show had brought a cross-cultural appeal and won several major awards. After the show ended, he starred in the series Cosby. Meron pa ulit silang series pa. 1996 to 2000. So Cosby was awarded a doctorate in education from the University of Massachusetts in 1977 and was inducted into the Television Hall of Fame in 1984. His comedy records earned him 8 Grammy Awards. So nakaano po siya ng 8 Grammy Awards. And in 1986, he wrote the best-selling book. Ang title nun ay Fatherhood. Okay? Fatherhood po. But, in 2004, next slide please, si Billy Cosby was arrested because of the accusation by over 60 women
of rape. Drug facilitated sexual assault, sexual battery, child sexual abuse, and sexual harassment. And nag-start pa po yan, ayon sa kwento, is 1965 hanggang 2000. So, meron napapanood ng portrayal ng a good dad, but in reality, is merong problema yung tao. Now, ang reality po ng father, ng life ng isang tatay, hindi lahat pare-pareho. Salamat sa Diyos kung meron kang tatay na mabuti at punong-puno ng concern at nag-guide sa'yo. Pero in reality, may mga tatay na nag-a-abuse ng kanilang mga anak. Meron po. That's a sad reality. Because of this broken world. Ito po yun because itong mundo natin ay meron na tawag na sinful nature. Yan po yung kalalagayan natin sa ngayon. Pero salamat sa Diyos, meron tayong mga tatay na nangangalaga at naggagabay sa atin. So, we should be thankful sa ating mga tatay. At kung hindi naman tayo ganun talaga kahusay at kagiting at kabuti, is meron pa rin namang pag-asa dahil sa biyaya po ng Panginoon. Amen? Now, today we will be reading Matthew chapter 6. It's about, sabi ni Jesus, nagtatanong ng mga alagad, paano ba manalangin? And the Lord Jesus Christ had given this, parang a sample, a format. No? Hindi mo kailangan ito na everyday yung prayer, no? Na ginagawa natin mga Pilipino. Pag sabi mag-pray ka, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Diba, ganyan din natin. Hindi, ito po ay format lang po na tinanong po sa atin. But this prayer also showed us, yung tinatawag po na kung sino at ano ang ating pong dinadalanginan. Now, so yun po yung natin babasahin sa Matthew chapter 6. Babasahin po natin ang verses, yan. Tayo pong lahat yung tumayo. Basahin po natin ang sabitan. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. When you pray, go to your room, close the door, and pray to your Father, who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not neglect your Father. This is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Yan. Siya po ang para sa pagbabasa ng kanyang salita. So, madali po tayo manalangin. Salamat, Lord, sa umagang ito, sa araw na ito pang nagbigay niyo sa amin. Maraming salamat dahil meron kami mga tatay, Lord, gusto nang alaga sa amin. No, hindi perfect yung mga tatay namin, pero hindi sila talaga ganun talaga, Panginoon, na may kukumpara sa mga talaga mabubuting o perfect na mga tatay sa mundo ito.
Pero salamat, Lord, dahil binigay niyo sila sa amin na siyang patuloy, Lord, na naggagabay, nagpo-provide ng aming pong mga pangangailangan. Pero higit sa lahat, meron kaming tatay sa langit at kayo yun, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na pagpili sa amin, kahit hindi kami karapat-dapat, kahit na hindi kami, Panginoon, tapat, ang iyong pag-ibig sapat sa amin. Kaya salamat, Lord, dalangin namin yung pagsama sa amin at pagpapalakas ng aming spiritual na buhay, pagbibigay ng mensahe sa bawat isa sa amin. Salamat po. At naway ang banal na Espiritu Santo, kung siyang magbigay sa amin ng enlightenment for us, Lord, to understand your will and to obey what you are commanding us for this day's message, O God. Salamat, Lord. Ito, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ng Kristo Jesus, lahat po yung magsabi ng Amen. Salamat po sa Diyos. Ang ating pong major transition statement is, the Father on this earth is imperfect and can disappoint us. However, the Father in heaven is superior, transcendent, and unparalleled by any being who identifies with us as His children. So, ang ating pong tatay dito ay mga imperfect po, no? Pero meron tayong tatay sa langit na hindi po may kukumpara sa kung kanino man na tatay sa mundong ito. Ang tawag po ni Paul is, binanggit niya yung tinatawag na Abba Father. Sabi na Abba Father, ito po ay term of endearment, no? Patungkol sa tatay natin, sa Diyos natin, sa langit. Now, God is our Father. That's the title po ng ating pong message for today. God is our Father. So, salamat sa Panginoon dahil ang tatay po natin ay ang ating Diyos. No? Ang tatay natin ay ang ating Diyos. Pero siyempre, ang tanong kasi sa atin is, lahat ba ng tao ay sigurado ba na lahat ng tao ay tatay nila ay ang Diyos? Siyempre, ang sagot, hindi. No. Kundi, kung sino lamang yung nag-acknowledge sa Panginoon. Now, what are the things that we can learn how God relates Himself to us as His children? So, una po, yan po yung ating pong major transition question na pagtutuunan po ng ating mga points. Meron po tayong 6 na points. Usually, 3 lang ang points natin. Pero, 6 na points. Patungkol doon sa passage, yun po yung nakita ni Pastor. Doon sa habang pinag-aaralan. Actually, ilang beses na natin ito tinalakay itong Matthew chapter 6 dito sa church. Pero, ang salita ng Diyos ay mayaman. Amen? Ang salita ng Diyos ay mayaman. So, unang pong point natin, is makikita natin is yung tinatawag, saan ba nakatira yung tatay? Ang sagot is, our Father in Heaven. Kasi minsan, ang mga tatay, kung saan nakikita, tama po. ang mga tatay, minsan, ang mga tatay, minsan, nakikita sa, sa bungan. Ang mga tatay, minsan, nakikita sa kanto-kanto, di ba? Minsan nasa loob man, tapos may mukutita, diba? Ganun ang kung saan nakikita yung mga tatay. Pero sabi doon, our Father in heaven. The place of the Father is in heaven. Jesus is telling the disciples, okay, when you pray, ang subject person is yung kinakausap natin when we pray ay ang Diyos Ama. Our Father. We can see the relationship of Jesus to His fathers. Kahit siya mismo, ang tawag niya sa another being, another divine being sa Godhead ay tatay. So, in relationship niya, siya ang son, merong father. Kapag nasa critical ng mga situation siya, he often went to the mountain to pray to his father. Di ba, pag meron po siyang mga critical situation, pumupunta siya sa mga solitary place, sa mga matataas na lugar, kung saan doon siya nagpipray sa kanyang tatay. So, he's praying to his Father. So, you pray to the Father who is in heaven.
It is the place where God is. Pag tinanong mo sa sambang namin, ang sagot, where God is. That is heaven. When you experience God in the moment of your life, at sobrang galak, sobrang peace ng nararamdaman mo, and actually, that is heaven. That is heaven. May possibility pa maranasan natin ng heaven dito sa lupa? Yes. When you feel the presence of the Lord. Amen? When you feel the presence of the Lord. Pag sobrang galit na galit ka, at sobrang visit na visit ka, ano sinasabi mo? Visit naman itong buhay na ito, itong impyernong buhay na ito, di ba? Yan yung sinasabi natin pag sobrang asar na asar tayo. Pag galit na galit tayo. But, again, the Lord is offering us a moment na kung saan nararanasan natin yung tatay natin. Tapping us. Meron tayo sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Minsan kasi bumibitaw tayo. Bibitaw tayo. Salamat na lang sa Diyos kasi hindi tayo binibitawan ng Diyos. Amen? Hindi tayo binibitawan ng Panginoon. It is to show that the Father who is in heaven, He is above. There is supremacy, there is superiority, ascendancy, a unique God, walang katulad, walang kapantay. Meron ka bang ibang kilalang Diyos na nasa heaven? Bukod sa Diyos Ama? Wala na, di ba? Ang sinasabi ni Jesus, yung tatay ng Diyos na tinuturing natin ay nasa heaven. Nasa heaven. Ang Diyos natin ay nasa heaven. Ang maganda dito ay sinayaan ni Jesus na tawagin ng tao ang Diyos na Ama. Nabasin niyo po yun? Maganda dito ay sinayaan ng Panginoong Jesus na tawagin ng Diyos na Ama. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus mismo. Paano tayo nakakonect sa Diyos Ama? Sa Diyos, paano tayo nakakonect? Sabi ng Bible, I am the way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Siya yung mediator between God and man. Siya yung daan. Bago ka makapunta sa Ama, dumaan ka muna kay Jesus. So, bago mo tawagin na Ama ang Diyos, dapat tinanggap mo muna si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kung hindi mo siya kinikilala, na siya yung daan, na siya yung mediator between God and man, siya lang, mga kapatid, wala nang iba. Walang tao na binigyan ng karapatang maging mediator between God and man is si Jesus Christ yun. Si Jesus Christ yun. Kung tinanggap natin si Jesus Christ sa buhay mo natin, then meron kang right to call upon God, your Father who is in heaven, our Father in heaven. So the place of the Father is in heaven, He is everywhere because God is omnipresent God. Ang tawag namin sa Kanya ay Heavenly Father. Yung lugar niya, place of the Father who is in heaven. Ikalawang bagay, makikita ho natin yung praises. When we pray to God, alam natin ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, ay nasa langit, okay? And He is also everywhere. Okay? Pero ang kanyang original place who is in heaven. Ang praises, yung ikalawang bagay po na dapat nating tandaan when we pray to our Father who is in heaven is, sabi na, hallowed be your name. Ang hallowed meaning, you make it holy. When you pray to God, the manner of prayer, you make it holy. Hallowed be your name. You make it holy, you make it, pag sabi kasi, hallowed, sanctified, consecrated, you set apart po, no? And you glorify the Lord. Hallowed be your name. So when we pray, hindi ka agad, Lord, bigyan mo naman po ako ng bahay at lupa. Hindi ka agad ganon.
Lord, bigyan niyo naman akong mapapangasawa. Okay, when you pray, when you have relationship with the Lord, is you acknowledge that meron kang relasyon sa Panginoon, tatay mo, siguradong tatay mo ang Diyos, Ama, na yung tinatawagan. Ikalawa, you praise the Lord. You praise the Lord. Hallowed be your name. Because God is holy, malinis, walang bahid ng karumihan, wala siyang katulad, incomparable. We praise Him, we glorify Him in our lives. So, our Father deserves our praises. Our Father deserves our songs of praises, our clap offerings, our dance. Ako, pag nakikita ko yung mga kids natin dito na nagpupuri sa Panginoon, ako yung natutuwa talaga. Natutuwa po ako na nakikita sila na nagpupuri sa Panginoon. Amen? Kumbaga, minsan, pag tinutunan natin, yung dance parang, ay, para sa mga bata lang yan. Di ba? Para sa mga bata lang yan. Pero, pag sinasabi, parang ubonin kasi sumayaw para sa Diyos. Amen po? Tama po ba? Parang galing yung dating. Pero minsan, pagka nagkakasiyahan tayo, di ba? Hello! Hello! Di ba? Pag masaya kayo, di ba? Party, party! Pero pag sa Diyos, wala. Nonchalant. Hello po. Si Lord nakakita. Ayokong lumingon. Okay? So, napakano po ng pagpupuri sa Diyos. Because every time we sing song to God, every time we praise the Lord deserves it. We are saying, Lord, thank you po, Lord. Salamat po. Salamat po sa provision ninyo, sa aming mga pangailangan. Salamat, Lord, sa answer ninyo, sa aming pong mga katanungan. Salamat po, Lord, sa enlightenment ninyo sa amin. Salamat, Lord, sa pag-iingat ninyo sa amin. No, nakatapos na naman ang aming mga anak. Tama po? Sa aming pong itong taon na to, nakatapos. Salamat sa Diyos. Ako po'y meron nang graduate na isa. Salamat sa Lord. So, marami tayong naman di ba pasalamat sa Diyos, and the Lord deserves our praises, our worship, our songs to God. Ang kabaligtaran naman ng hallowed be your name is not treating God with respect. Kabaligtaran yan. So, paano ba natin dinidisrespect natin tatay dito sa lupa? Dito sa lupa. Kapag nagre-rebelde tayo sa Kanya. Kung sagot-sagutin na lang natin sila na walang paggalang kapag hindi natin sinusunod ng mga utos niya. It's how we disrespect our Father sa lupa, dito sa lupa. Sa Diyos, when we are not obeying His will, when we are living our lives as rebellious children. So, our Father deserves the praises. Amen? Ikatlong bagay. Ang bilisan ito mga kapatid. Ito po yung priority to the Father. Anong priority na gusto ng Diyos sa atin? Sabi ni Jesus Christ, when you pray, your kingdom come, your will be done. Hindi yung, ang issue when we pray, hindi yung gusto natin. Kundi yung gusto ng Diyos. For example, nagpipray ka, Lord, sana mapunta po sa akin itong trabaho na ito. Okay? Nilalapit ko sa inyo. Dumating ang time ng isang taon na wala pang sagot. Dumating yung time, second year na, hindi wala pa rin sagot. Hindi mo pa rin nakukuha. You cannot say to the Lord na, Lord, bakit naman gano'n? Mabait ko naman ha. Hindi lang ako absent sa church. No? Every Sunday, nandun ako. Tapos I give faithfully yung aking tithes, Lord. Ang sagot natin, ang sagot ng Panginoon is, not your will, but my will
be done. Kasi alam ng Diyos kung ano makakabuti para sa atin. Amen? When we pray to the Lord, is we submit ourselves kung ano yung kalooban ng Diyos. Marami kasi tayong mga prayer na minsan nangingiti siguro ang Diyos, no? May mga prayer tayo nangingiti ang Panginoon eh. At kadalasan yung po yung prayer po ng mga bata. Matatawa ka talaga minsan sa prayer ng mga bata. Meron pong ganito mga prayer ng mga bata. Dear God, thank you for the baby brother, but what I prayed is a puppy. Kumbaga ganun yun eh. Yung, nag-pray siya, salamat Lord, kasi bigyan mo, pero nag-pray ko talaga eh, puta eh. Okay? Tapos si kalawa, Dear God, it must be super hard to love all the people in the world, especially my brother. I don't know how you do it. Hindi ko mauluman kung paano niyo minahal yung kapatid ko. Okay? So, ikatlong prayer is, Dear God, I want to be just like my daddy when I grow up. But please, do not remove my hair in my head. So, yan po yung mga prayer. Dear God, my grandpa says, you were around when he was a little boy. How far back do you go? So, yun po yung mga prayers. Sa pasabi niya, Dear God, I heard the moon was made of cheese. Okay? Ang moon daw ay gawa ng ay gawa daw sa cheese. Tonight, ang nakita ko lang ay kalahati. Nagutom po ba kayo? Okay. Yan po yung mga prayer po ng mga bata. Sabuhin po natin, may mga prayer po tayo na nangingitigil ng Diyos sa atin. Diyan pinipilit natin, gusto natin, at nakakalimutan natin na magpasakop sa kung ano ang kalooban ng Diyos. So, minsan tinuturuan tayo ng Diyos, anak, wait ka lang. Dahating din kung anong para sa'yo. Amen? Dahating din yan, wait ka lang. Ang gawin mo lang is you obey my will. You submit to my will. Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Yun po yung priority ng Ama. At ganun din dapat ang maging priority natin. Your kingdom come, your will be done. Ika-apat, mga kapatid. Ang Diyos natin ay tawag sa Kanya, the providing Father. Mga kapatid, in reality, give us today our daily bread. Ang give us today our daily bread is a daily trusting to the generosity of our Father to meet our daily needs. Hindi tayo inutusan ng Panginoong Jesus na humingi ng provision, Lord, can you give me 2 days bread? Hindi niya sinabi yun. Hindi niya din sinabi, Lord, give me a 1 week supply of bread. Hindi rin niya sinabi na, give me, Lord, a 1 month provision of bread. Hindi niya sinabi, or 1 year. Hindi niya sinabi. Ang sinabi niya is, give us today our daily bread. Ibig kong sabihin, it is a daily trusting that the Lord, our Father, who is a generous, who will provide our daily needs. Amen? Amen. Naalala niyo po yung kwento ng mana. Ano sabi ng Lord sa kanila? Kumuha lang kayo ng sapat para sa isang araw. Anong ginawa ng iba? Sabi nila, baka maubos ito bukas. Kuha sila, marami. Kasi ang nangyari? Nasira yung tinapay. Nasira po yung tinapay. Kasi pinakita ng Lord every day, He provides a daily bread. Amen? A daily bread. A daily bread. So every day, you trust the Lord that He will give. That He will give our daily needs, mga kapatid. Kasi minsan, tayo po nakakalculate na natin. Minsan hindi tayo napuponsol sa Diyos eh. Yung mga bagay-bagay, minsan nakalimutan na natin na mas maganda na magtiwala sa Panginoon sa bawat sandali na natin ng buhay. There's nothing wrong with
calculation. No? Pero minsan sinasabi ng Diyos, huwag kang magtiwala sa inyong kakayanan because sapat ang aking biyaya sa iyo. Sapat ang biyaya ng Panginoon sa atin. God is a generous Father. God is a generous Father. Not only physical or material needs, but also a Father who supply emotional needs. Si Lord, bilang tatay din natin, pwede natin siyang pagsumbukan. Tama po? Pwede natin siyang pagsumbukan. He also provides spiritual need, giving messages to us. Giving messages to us. Minsan lang, napaka-busy natin na meron sinasabi ang Lord sa atin, pero hindi na-ignore natin ang Panginoon. Na-ignore natin. So God is our generous in providing our need. Si Charles Spurgeon po told this story of his grandfather. Ang pangalan po ng lolo ni Charles Spurgeon is si James. Kinukwento ni Charles Spurgeon yung faith ng kanyang lolo. He had a large family in a very small income. So, nung panahon na yun, nung nakakamali si Charles Spurgeon po ay nasa panahon po ng 18th century to 19th century. So, kumbaga, pag sabi po, pagpapastor is, ito po ay a life that's living by faith. So, meron po silang malaking pamilya, pero maliit po ang kanilang income. But he loved his Lord and he would not have given up his preaching of the gospel for anything. One day, yung baka nila, na inaasahan po nila na magpo-provide ng kanilang pangangailangan para sa milk ng kanilang mga anak, no? Ang nangyari po ay namatay. So, James Spurgeon, ang asawa po ni James Spurgeon was greatly concerned. Pero ang sabi ni James, God said He would provide, and I believe He could send us 50 cows if He pleased. So kahit 50 ang baka, sabi ng gano'n, ay mapapadala ng Diyos para i-meet yung pangangailangan natin. Now, on that same day, a group met in London na hindi alam at kilala ni James, na itong grupo na ito ay nag-usap-usap para i-bless ang mga pastors sa lugar na yon. That wanted to help meet the needs of poor pastors, they raised a large sum of money, so nag-collect po sila ng malaking pera, and began sending it to different pastors in need to help their families. When they reached the end of the list, ang huling pangalan ay si James Spurgeon. Meron pong natirang 5 pounds noon, at sabi niya, let us decide to give this 5 pounds, hindi ko lang alam kung magkano yung 5 pounds that time, to the family of Pastor James Spurgeon. Pero sabi nung isang tao, sabi niya, another said, no, let's not just send 5 pounds. Let me add 5 more to go with it. So dadagdagan ko ng another 5. And others join in that day, at iba pang mga group, iba pang mga tao, nag-add din sila ng kanilang tinatawag na another 5 pounds. And the day after his cow died, James Spurgeon received 20 pounds in the day. So, ganun po yung provision ng Diyos. Marami pong kwento kung paano mo po-provide ang Diyos ng pangangailangan natin. But let us think of our lives, how the Lord had provided your needs from the start. Amen? From the start, the Lord is faithful. The Lord is faithful. Meron po ba ditong talagang hindi kayo kumain sa loob ng isang araw? Meron po ba dito?
I think wala pa kasi walang nagre-raise ng hand. Amen? Ibig sabihin, the Lord has given us and shown us His faithfulness to us. At tayo po ay kinakalinga niya mula sa simula. Amen? The Lord deserves our clap offering. Because He is the providing Father. Now, iba na ngayon ang sistema. Hindi lahat ng mga tatay ngayon ay kumbaga sila yung nagtatrabaho. Ang iba ay sila yung nag-aalaga ng kanilang mga anak at ang kanilang asawa ay siya yung breadwinner. Pero it doesn't mean na mababa ang kanilang status o kalalagayan dahil sa totoo lang, hindi po mahirap mag-alaga ng anak. Amen po? Sa totoo lang. Ang ating tinatawag po na common na perspective, siyempre ang tatay po must be a good provider. So salamat sa Diyos ang inyong pong mga asawa, ang inyong mga tatay ay good provider. Amen? Dahil yun din naman po ang sinasabi ng Biblia sa atin. Pero yun, when we balance yung bagay na yun is we should be thankful kung ginagawa ng tatay ang kanyang tungkulin sa loob ng pamilya. Amen po ba dyan? So, let us trust the Lord because He is our great provider. So, that is our Father in heaven, the providing Father. Ika-5, ang tatay namin sa langit is the pardoning Father. Sabi doon, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. God is willing to forgive us from our iniquities. God is compassionate and gracious. So, ang tatay natin, mga kapatid, ay hindi ka niya matitiis na hindi ka niya patawarin kapag lumapit ka sa Kanya. When you humble yourself before the Lord, tatanggapin ka ng Diyos at papatawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Yung tatay natin sa langit, mabilis mag-let go. Pero minsan tayo po, ang hirap no? Kung nasaktan tayo, ang tagal mawala yung pain. Amen po ba? But we also, si Lord, ang basis ng pagpapatawad natin, pag-let go natin, is ang Panginoon natin ay nagle-let go rin sa atin. Ng ating pong mga atraso sa Kanya. Ganun po siya kabuti. Kahit pa sasabihin ng tatay, hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Pero pag bumalik, na? Okay? Sa dami ko na pong nakita ng ganyan. Galit yung tatay sa anak dahil pinag-aaral, hindi nag-aaral, hindi nag-asawa. Huwag ka lang babalik dito. Sabi ng tatay, nung bumalik, dala-dala yung bata. Tapos walang salita, binigay yung bata sa yun, okay na. Okay na ulit. Ganun lang. Diba? Ganun lang. Ganun yung Diyos natin masikip doon. Amen? Yung Diyos natin. Siyempre, we don't abuse the goodness of our God. We should not abuse the goodness of our God. And when you feel na naligaw ka, naligaw na naman ako, huwag kang magkatabiling bumalik sa Diyos. Kasi tatanggapin ka. Amen. At I hope, huwag ka nang maligaw. Okay? Huwag ka nang pumunta kung saan-saan. Bumalik ka sa Diyos. Because He is the pardoning Father. Ika-6. Ang tawag na dun sa Kanya, He is the protecting Father. Sabi niya, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Ang tawag po natin dyan is the prayer of redemption.
prayer of prevention and also a prayer of protection. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. We need protection from evil people. Tama po? Ang dami pong masasamang tao sa ngayon. At ang dami pong manloloko. Sa social media, mga kapatid, ang dami pong naglulure sa atin into temptation na mag-join sa mga sugal. Okay? Ang dami pong naglulure sa atin, Pastor, ano lang naman ang ano ko, tinataya ko, 20 pesos lang naman. But that's every day, matatalo ka ng 20 pesos. Every day. And you multiply it for 30. Tama po? At ang iba, siyempre pagka nanalo ka one time. Nanalo ka one time. Wow. So, ano yun? Nanalo ka one time. Dahalo ka ngayong maaari. Tataya ka uli ng tataya. Makikita mo na lang kung gusto yung pera. Meron akong nakakita po sa nagpakamatay. Dahil natalo ng malaking pera. Nabaon sa utang. Kasi may sumisikat, yung scatter. Nagpakamatay. So, we need protection from evil people, from bad choices. Lead us not into temptation. Lead us not into temptation. So sa mga lalaki o babae na malambot ang puso, di ba? Kapag ka may lumapit na pogi at maganda, lead us not into temptation. Lead us not into temptation. So but deliver us from the evil one. You need protection from evil people, from bad choices, from bad decisions. Dito sa church, mga tatay, it is our job to protect our children from unnecessary harm. Sa pamamagitan ng by discipline. Sa pamamagitan po ng pagdidisiplina, mga kapatid. Mga kapatid, ang disiplina po ay hindi po punishment. Ulitin ko po ang discipline po is not a punishment. It is a training. Ulitin ko po, it is a training po, mga kapatid, ang discipline. Hebrews chapter 12, verses 6 to 7. Sabi na, my son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines the one He loves and He chastens everyone He accepts as His son. So verse 7, endure hardship as discipline. God is treating you as His children, for what children are not disciplined by their father. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan po talaga natin turuan ng ating mga anak na mag-tiis. Kailangan po natin turuan ng ating mga anak na hindi basta-basta, kumbaga, nakukuha yung mga gusto nila. We discipline our children. So, sometimes God allowed consequence for us to learn discipline. Kailangan may, inaalam ng Diyos yung consequence for us to learn discipline. Ang kahirapan ng buhay minsan ay hindi punishment, kundi discipline o training for us to learn and strengthen by this challenging world. So kailangan po natin ng tinatawag po na matalas na isip for discernment. We need yung tinatawag po ng yung ating po mga muscles para po pag dumating yung problema, kaya mo natin harapin. So, yun po yung purpose. Lead us not into temptation. Ang tatay natin sa langit ang siyang nagtutulong sa atin. Next slide, please. Hebrews chapter 12, verses 10 to 11. They disciplined us for a little while as they thought best. So, ganun po yung tatay natin. Dinidiscipline tayo. But God disciplines us for our good. So, kaya mahalaga po na meron pong disiplina sa loob ng bahay. In order that we may share in His holiness. Ganun din dito sa church, mga kapatid. No discipline seems pleasant at the time,
but painful. No, wala daw pong disiplina na masaya at masarap. But painful. Later on, however, daw pong nagbubunga ng discipline? It produced a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Kailangan po natin disiplina. Sa lahat ng bagay, kahit po sa ministry, kailangan po ng disiplina. Ang mga musicians natin dito, kailangan meron silang discipline. Kailangan nilang pag-aralan ng maigi ang song, ang ganda ng mga musicians, ganda ng mga Bible study teacher natin, mga facilitator natin. Kailangan nila mag-aral, magbasa. Sabi sa akin, Pastor, gusto ko po magpastor. Kasi tamad po ako magbasa. Huwag ka na magpastor. Kasi kailangan mo mag-aral. Kailangan mo magbasa. For you to feed the church. Kailangan mo, ikaw muna ma-feed ka. Amen? Kailangan mo magbasa. Kailangan mo magsaga. Kasi part yun ng training mo. So, sa Ephesians, meron pong tinatawag na parang ito po'y paalala ni Paul sa mga tatay na kumbaga huwag i-exasperate yung kanilang mga children, yung kanilang mga anak. Paano ba natin i-exasperate din natin pong mga anak? Yung sabi ng isang preacher, by controlling them. By controlling them. Yung lahat bawal. Okay, lahat bawal. Lalabas ng buhok. Bawal! Lalabas lang, bawal pa no? Manunod lang ako ng Okay, siyempre mayroong panahon ng panonood, pero may panahon ng hindi every time manonood. Masalamat sa Diyos kung kasi kami po, walang bawal sa amin nung bata kami. Pero maganda rin, nagbibili na tayo ng time kahit po sa paggamit ng gadget. Sa totoo lang po, ang gadget po ang kadalasang nagiging dahilan kung paano po nagbibihib ang ating po mga anak. Siya na po ang nagtuturo sa ating mga anak ng kung ano yung kanilang mararamdaman. So, ganyan po yung natin. Meron tayong time. Pero, pag sobrang namang higpit, naalala ko po, meron kaming pastor na kilala, okay, na, grabe rin siya talaga. Pero yun yung way niya eh. Sa bahay nila walang TV. Ang bahay nila walang TV. Grabe. Di ba kaya yun? Kasi nabuhay din ako may TV. Pero yun yung way niya eh. Okay? Tapos, may oras din talaga. May gadget sila, pero may oras. Ang maganda nito mga kapatid. Ito one time. Kinuwento ko nung isang pastor na nakilala ko. Sinend siya, nag-message sa kanya, Pastor, pwede ba mo pumunta dito para kasi masakit yung katawan sa magpapamassage. So, pag-ibigin ko sa ay pumunta siya doon at minasahin. Pero pagdating niya pa lang doon, naka po ng libro, yung kanyang mga anak. Tagal. Sabi niya, yung tagal na, nandun siya, matagal na siya na nandun eh. Nakaganon pa rin. Sabi niya, okay na yan, tutoy. Sabi niya, okay na yan. Tama na yung sumagot yung tatay. Ikaw ba tatay na yan? But this discipline produces righteousness. Hello po. Hindi, no? Minsan nga, si Lord, dinidisiplina tayo, reklamo tayo ng reklamo. Amen? Reklamo tayo ng reklamo. Ako, reklamador po ako eh. Natotoo lang po. Reklamador po ako eh. Nung minsan pinaisip ko rin, wala naman, parang naman din talaga sa akin to. Okay? Parang din naman talaga sa akin to. So, sabi doon, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by me. Mga kapatid.
To become a child of God is amazing privilege, amazing honor, amazing blessing. Amen? Tatawagin ka, anak ka ng Diyos. Wow, praise the Lord. Kasi minsan ang tawag lang sa, bihira kang bata, anak ka ng, di ba? Pero tawag sa atin ay anak ng Diyos. Amen? It is an amazing privilege. Tawag sa atin, anak ka ng Diyos. Wow, praise the Lord. Hindi naman tayo dapat kawagin anak ng Diyos, but we are called anak ng Diyos. Give your children, tayong mga tatay, a legacy about having relationship with the real Father. Amen? With the real Father. Tayo mismo ang mag-guide sa ating mga anak to teach our children magkaroon ka ng maayos na relasyon sa Diyos. Amen? Ang seatbelt, mga kapatid, ay, ang gamit nito ay protection. Ngunit kung hindi mo ito mapapakinabangan, kung hindi mo ito ikakabit. Tama po? Kung hindi mo ito ikakabit, hindi mo ito mapapakinabangan. Ang Diyos ay nasa atin, ngunit kung hindi ka mag-decide to allow God to protect you, okay? Doon tayo napapahamak. Kapag umalis tayo doon sa Kanyang presence. Kapag nag-decide tayo na hindi siya sundin sa buhay natin. Pero alam niyo po, ang Diyos ay merciful pa rin, gracious pa rin. Kasi kahit na minsan, hindi natin ninaalaw ang Diyos na mag-protect sa atin, but minsan the Lord is showing us protection. And that is the whole grace and mercy sa buhay po natin, mga kapatid. But we need to recognize, katulad po ng prayer, we need to recognize, lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Let us decide today to protect us by our Heavenly Father. Amen? Let us decide today, Lord, lead us not into temptation, but deliver us from evil one. So ask God for protection because He is our Father. Amen? Pero paano naman natin ang Diyos? Let us conclude for this morning. The place of the Father, and we can see the place of the Father, the praises to the Father, the priority to the Father, the providing Father, the pardoning Father, the protecting Father. Salamat sa Diyos. And let us apply. Be confident because God is your Father. Amen? Be confident. Dalawa, be holy because God is holy. And live your lives for His glory. Ikatlo, trust your Father in heaven. He is a faithful and generous God who will meet our needs. No? God is willing to give. Actually, hindi lang needs. Minsan, kahit ang mga wants natin, pinabibigyan ng Diyos, yun yung mga doon. Gusto natin pumunta sa lugar na ito, naalaw tayo ng Diyos na makapunta. Gusto natin kumain ng bagay na ito, inaalaw ng Diyos na matikman natin yung bagay na yan. Yung pagkain na yan. Because God is a generous God. Next slide, please. Rest assured that He will forgive and will give mercy and we violate His will because He is our gracious Father. Mga kapatid, huwag lang natin abusuhin ang grace ng Diyos, ang mercy ng Panginoon. But rest assured na kayo po ay matatawarin ng Diyos when you come to Him with humility. Last, let us submit to His discipline because we know that it is for our training and for our good sa buhay po natin. So let us acknowledge our Heavenly Father and again, Happy Father's Day sa lahat po ng tatay. Salamat, Lord, because you are good, because you are our Father in heaven who is gracious and merciful, who is generous, who protects us, O Lord, and provide all of our needs. Salamat, Lord. Salamat, Ama. Salamat, Tatay. Salamat, Lord. Thank you, Lord, for your love sa amin. Thank you, Lord, for your readiness in listening
sa mga sumbong namin, Panginoon. Salamat dahil meron kami mapagkakatiwalaan na Ama ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you also, Lord, for the fathers in this church. Thank you. We praise you, bless your name, O God. Mula ang mga papuling pasasalamat na amin pong babanggitin. Salamat po dahil meron kami ng Diyos. Ama. Salamat. Salamat, Panginoon Jesus, for giving us reconciliation to the Father. Thank you, God. Ito, O Diyos, ang aming papuri, parangal, pasasalamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen.